Lin Fan, tigilan mo na ang walang kwenta. Ngayon, kung hindi mo maipakita ang 12,000 na dote, kasama ang isang bagong motor na dayang, agad nating ikakansela ang kasal. Ang anak kong babae ay hindi magpapakasal kahit sa tagabutas ng baboy sa baryo. At hindi rin sa'yo. Itong pulubing ito ay nagdurusa. Nanay, tigilan mo na. Tumahimik ka. Lin Fan, yung pinagsama-sama mo, na 8,000 pesos. Mas mabuting itabi mo na lang para sa sarili mo. Para sa pag-aayos ng libingan. Sumakay ka na, Chuntao. Sige, kanselahin na ang kasal na to. Pero Liu Chuntao, tandaan mo ito. Ngayong sumakay ka sa motor niya, kahit magmakaawa ka pa sa akin balang araw. Hindi ka na makakatuntong sa bahay ng mga Lin. 8,000 yuan yan. Ilang taon na ba itong naipon? Mahihirap na bata, gusto pang pakasalan ang dalagang bayan. Nangangarap lang, hahaha. Liu Chuntao, ang kahihiyan na ibinigay niyo sa akin. Ibabalik ko ng 10 beses. Fan, anong ginagawa mo rito? Hindi ka ba susunod kay Chuntao? Sa bahay ni Ginoong Kian ang kapitan. Yung wasak na bakanting bakuran na kalahati ng bumagsak. Kasama na yung batong bundok sa likod. Sakop ko lahat yan. 8,000 ang buyout dito. Nabaliw ka ba? Ilang dekada nang abandonado yung wasak na bakuran na yan. Parang salaan ang bubong, butas na butas. Yung bundok sa likod, puro bato lang. Hindi tumutubo ang kamote. Hawak mo ang pera para magpakasal. Ginamit mo pa para bilhin ang malas na lugar na iyon. Hindi ako baliw. Nandito ang pera. Buksan mo ang resibo. Maglagay ng fingerprint. Kasalanan ito. Ang batang ito ay napilitang maging demonyo. Gumastos ng 8,000 para bumili ng bahay na tumutulo ang tubig. Sira na ang ulo ng batang ito. Na-stress siya dahil sa pagkakabalik sa kasunduan. Tapos na ang buhay niya. Hindi kayang maging mahirap ng higit sa 3 henerasyon. Hindi ako naniniwala dito. Sa buhay ko, maaari lamang akong kumain mula sa lupa. Malapit na ang taglamig. Kailangan muling ayusin ang sahig. Kailangan din palakasin ang pader. Bukas, sisimulan kong buhusin ang pader na sumusuporta sa sala. Muling itatayo ito. Ang sirang pader na to, talagang parang gawa sa tofu. Noong tumakas si Don Quian noon, hindi niya nagawang dalhin lahat ng yaman niya. Ikinubli niya sa siwang ng pader na to. Nakatago na dito ng ilang dekada. Walang kahit sino ang nakapansin. Kalma lang, kalma lang. Kung malaman ng mga tao sa baryo ang perang ito, huwag nang sabihin na mapapanatili pa ang pera. Pati buhay ay maaaring malagay sa panganib. Liu Chuntao, Zhao Danyu. Kakasimula pa lang natin ang pagkalkula ng utang. Talagang pupunta kayo magbukas ng bagong taniman. Ano bang maitutubo sa bundok na puno ng bato? Ayon sa sinabi ng ina ni Chuntao, sa susunod na buwan, magkakaroon ng salu-salo sa bayan. Magkakaroon ng 1-0 mesa sa malaking restaurant sa bayan. Ano ang maihahambing ni Lin Fan? Bukas ng umaga, pupunta sa probinsya. Huwag hayaang mag-isip ang sinuman.
Narito na sa probinsya. Bumaba na sa probinsya. Bumibili ba ng mga lumang bagay? Tanggapin. Ngunit mga sirang tanso at kalawang. Huwag mo nang ilabas pa. Nadumihan ang aking counter. Tunay na purong ginto mula sa lumang minahan. Kuya, saan mo nakuha ang bagay na ito? Isang tuwirang kasabihan mula sa ninuno. Kaya mo bang kainin ito? Kung hindi, lilipat ako sa iba. Kayang-kaya. Ngayon, ang presyo ng ginto ay 85. Luma na ang timbangan mo. Ito ay isang-isa serolay ang na malaking dilaw na isda. Bibigyan kita ng buo. 26,000 pesos, ayos ba? Boss. Binubuli ang mga taga na yon. Hindi mo ba alam ang laro? Ginawa noong panahon ng Republika. Ang lumang ginto ay may marka. Doble ang presyo. 26,000. Itago mo na lang para sa sarili mo. Bata, sandali lang. Sandali, 3,001. Isang presyo, 3,000 piso. Wala na akong kayang kainin pa. Ayos na, walang resibo. Tulungan mo akong magbukas ng account sa credit union. Iwan mo ang 2,000 cash. Taong 1,978. Mga manggagawa sa bayan. Ang average na sahod ay 200 piso lang. 60,000 piso sa ganitong liblib na bayan. Tiyak na ito ay isang malaking halaga na kayang ipagmalaki. Sino itong walang muwang na tao? Naghahanap ng pondo. Kaya mo bang bayaran ito? Yung isa ay mahigit 8,000. Kumuha ng pera at mag-issue ng resibo. Ngayon, kukunin ko na ito. Ito nga. 2 trailer sa likod at ang rotary tiller. Kompletong set. Boss, bigyan mo ako. 3,000 piraso ng Red Fuji apple seedlings. Ay naku. Talagang malaki ang gastos mo, mahal na bisita. 3,000 punla ng Red Fuji. Sapat ang supply namin dito. Puro dekalidad ang mga ito. Isa na lang ang kulang. Ang ganda talaga ng sasakyan ni Kuya Danyu. Sa buong paligid, ikaw lang ang kayang magmaneho niyan. Siya si Chuntao. Simula nang sumama siya sa akin, talagang mapalad ang buhay niya. Tabi kayo dyan. May malaking boss na pumasok sa baryo. Grabe naman. Pinakabagong modelo to. Silang-silangan. 100,000 siguro yan. 2 to eh. Wala tayong makitang ganito kabago. Sa buong koponan. Ano to? Tiyaga, ikaw ang bumili nito. Bakit ang daan ay para lang sa iyo? Pinapayagan lang ang motorsiklo ni Zhao Danyu. Na dumaan. Hindi pinapayagan ang traktora ko. Lin Fan, tigilan mo na. Ang pagpapanggap na malakas ka. Saan ka naman kukuha ng pera? May ginawang masama ba? Mga iligal na gawain. Pupunta ako sa istasyon ng pulis para report ka. Lin Fan, bakit mo ba? Ibinenta ang lupa ng grupo. Isang bilanggo kang parusa. Makinig kayo lahat. Bubuksan ko ang aking bakanting bundok para magtanim ng mga punong prutas. Ngayon ay may trabaho. Walang pakialam sa kasarian o edad. Basta't handang magtrabaho. 15 piso sa isang araw. Bayad agad kasama ang isang tanghalian. Laging may karne. Linje. Malakas ako. Ako ang tatakbo para sa'yo. Pwede ba si Tita Gihwa ang magluto para sa'yo? Hindi kailangan 15, 1-0 lang ayos na. Ito ay simula pa lamang.
Fanma, ano ba talaga ang plano mo? Pwede bang mabuhay ang pagtatanim ng mga punong prutas sa batong bundok na ito? Kung hindi pwede ang lupa, palitan na lang. Kung maraming bato, gagawa tayo ng hagdang-hagdang palayan. Maaraw dito sa bundok na ito. Maganda ang drainage. Mas matamis ang mga prutas na tumutubo dito kaysa sa kapatagan. Gusto kong gawing isang yaman ng buong baryo ang bundok na ito. Yung pulubi na iyon. Bakit biglang nagkaroon ng maraming pera? Ang dalawang traktora ay nagkakahalaga ng ilang libo. Baka magtanong ako. Tama na ang tanong. Hindi ba't ikaw ang pumili noon na bulag? Mahirap. Ngayon ay ganito na. Hindi na ako makatingala sa nayon. Hindi na maganda ang sitwasyon ni Fan. Pinadala mo ang dalawang traktora sa bayan para kumuha ng pataba. Nahadlangan ito ng ibang tao. Naharang sila. Anong nangyari sa poste? Mga tao ni Son Halong ito. Ang ating traktora ay nasa daan na dinadaanan. Nahadlangan ng ilang walang plaka na van. Walang sinabing salita, agad silang bumugbog sa sasakyan. Wang Fanghong. Nagbanta si Son Halong. Ang negosyo ng prutas sa buong bayan. Siya ang magpapasya. Ang mga prutas ng Kingli Village, kahit isang dahon hindi makakalabas. Ay, bata. Simula pa noon, hindi dapat lumaban ang mahihirap sa mayayaman. Ang yaman ay hindi nakikipag-agawan sa mga opisyal. Si Son Halong ay isang makapangyarihang tao sa bayan. Seryoso siya. Baka kailangan nating magpakumbaba. Bakit tayo magpapakumbaba? Nagnanakaw siya. Ako ang bahala sa gastusin sa gamot ni Zuzi. Huwag kayong mag-alala. Bigyan mo ako ng 5 araw. Kaya kong gawing ginto ang bundok na ito para sa inyo. Mapoprotektahan ko ang pagkain sa inyong mga mangkok. Gusto ni Son Halong maglaro. Ngayon, sasabayan ko siya sa mas malaking laro. Sa nakalipas na 2 taon, laging umaasa sa pagbebenta ng sariwang prutas para makaipon ng pondo. Maliban noong una, nang bumili ng traktora gamit ang dalawang. Hindi ko nagawang galawin ang natira. Ngayon na ang tamang panahon para gamitin ito. Ang martilyong ito ay kayang durugin ang lahat. Kuya, batang ama, oy. Ano ba ito? Naghalukay ka ba ng libingan ng alinmang warlord? Walang maraming salita, gaya ng dati. Kaya mo bang kainin ito? Hindi ko itinatago sa'yo. Noong araw, yung 2 piraso na iyon. Kahit na kinakapos na ako, kinain ko pa rin ang buong tapang. Ngayon, yung 10 piraso na ito kasama ang mga lumang pilak na barya. Hindi bababa sa nagkakahalaga ng 10,000 libo. Minsan pa nga ay milyon-milyon. Ang maliit kong tindahan. Kahit pigain mo pa ang matandang katawan ko. Hindi rin ako makakakuha ng ganitong dami ng pera. Pero hindi ko kaya kainin. May iba namang kaya. Magandang bagay, tunay na Republika ng China. Mga papel na pera mula sa Central Mint. Walang halong peke. Sa mga silver dollar na ito, may 2 piraso pa mula sa bersyong gansu. Malaking letra ang ulo. Bihirang bagay ito. Kapatid, magbigay ka ng presyo. Kahit tumaas na ang presyo ng ginto ngayon. Pero masyado itong marami. Kailangan kong akuin ang panganib. Bigyan mo pa ako. Isang presyong buo na para sa lahat. 1.5 milyon. Taong 2,000. Ang 1.5 milyong perang ito ay sapat na upang bilhin ang buong pabrika ng lata. At may sobra pa para harapin si Son Halong. Sige na. Son Halong, hindi mo ba gustong maglaro? Ipapakita ko sa iyo ngayon kung ano ang tinatawag na dimensional strike.
Nandito na si Lin. May magandang balita, ang mga magsasaka sa tabi, sa Zhaojiagu. Narinig ang tungkol sa ating sahod. Maraming gustong sumama. Basta't ang mga darating ay masipag at handang magtrabaho. Tatanggapin ko silang lahat. Marami na ang tao. Pwede na nating buksan ang likod ng bundok. Mas maganda kung palalawakin natin. Hindi na pwedeng ipagpaliban ang tungkol sa pabrika ng dilata. Sunsi, tulungan mo akong magtanong sa bayan. Sino ang direktor ng pabrika ng dilata ng gobyerno doon? Ano ang background niya? Sige, gagawin ko. Tapos na ang usapan. Ang bentahan ng sariwang prutas ay nakadepende sa panahon. Noong nakaraang taon, maswerte tayo sa ani. Kung sakaling dumating ang yelo o peste, pangit ang itsura ng mga prutas. Mapapabayaan na lang itong mabulok sa lupa. At ang malaking kita, napupunta sa mga middleman, kinita ng mga transporter at distributor. Kailangan magtayo ng pabrika. Basta makuha lang ang pabrika ng dilata. Magdala ng linya para sa pag-extract ng juice at pag-back ng dried fruits. Linya ng produksyon. Magagawa nating gawing produktong may mataas na halaga. Direktang ipamahagi sa mga supply cooperative at supermarket sa buong bansa. Desidido na ako. Bukas ay pupunta na sa bayan para mag-eksplora. Pare, saan ka pupunta? Pupunta ako sa bayan para may gawin. Magdala ka ng 2 pakete ng Red Pagoda. Para sa pagkain ng tao. Mag-ingat ka. Maraming mata ng tao ni Son Heilong sa bayan. Huwag kang mag-alala, tito. Si Boslin ba yan? Narinig ko na nitong 2 taon. Medyo naging abala ka sa Kinglu Village. Malaki ang kinita mo, di ba? Ano ba, ngayon lumawak na ang saklaw mo? Gusto mo nang pumunta sa bayan para agawin ang pagkain ko. Nagbibiro ka lang, Longje. Ako, isang magsasaka lang naman. Gusto lang namin na maibenta ng magandang presyo. Ang mga bunga sa aming puno. Nawawala lang ang pabrika ng dilata kung walang ginagawa. Gusto kong kunin ito. Para makalikha ng dolyar para sa bayan. At para magkaroon ng hanap buhay ang lahat. Hindi ba ito sa gabal kay Kuya Long? Walang kwenta yung sinasabi mo. Ang negosyo ng prutas sa buong bayan na ito. Ako ang may kapangyarihan. Ang mga prutas mula sa nayo ng King Liu. Maliban sa pagbebenta sa akin, huwag mong isipin na mailalabas. Ni isang dahon ay huwag mong isipin na mailalabas. Ngunit bibigyan kita ng malinaw na daan. Huwag kang makialam sa pabrika ng dilatang pagkain. Nagustuhan ko ang lupang iyon. Tungkol naman sa iyong taniman ng prutas. Simula ngayon, bibilhin ko ang bawat kilo ng prutas mo sa 5 piso. Sumunod ka na lang at bumalik sa baryo. Gawin mo akong tagapagtrabaho sa lupa. Pinapangako ko. Araw-araw. Makakatanggap ka pa rin ng mahigit 100 piso na sahod. 5 sentimos. Kapatid na silong noong nakaraang taon. Ang mga dayuhang negosyante. Ang presyo ng pagbili ay 1 yuan at 2 mao. Paano? Hindi natatakot silong na mapatay. Sasaktan ka. CJ. Matigas ang buto. Tingnan natin. Gusto kong makita. Kung paano ang mga bunga sa bundok nyo, pagdating ng taglagas, ay magiging isang tambak ng bulok na puti. Ha. Kuya Lin, naglagay ng checkpoint ang mga tao ni Son Hilong. Isasama ko ang mga kapatid natin. Kukuha tayo ng asarol at lalaban tayo sa kanila. Lalaban ng ano? Bumalik kayong lahat. Makinig kayong lahat. Simula pa noon, ang mga karaniwang tao ay hindi nakikipaglaban sa mayayaman. At ang mayayaman ay hindi nakikipagtalo sa mga opisyal. Ngunit ngayon, si Son Chayanlong ay nangbuli sa atin, dito sa Kingli Village. Ako, si Lin Fan, ay kayang gawing ginto ang mga bundok. At maipagtanggol ang inyong pagkain. Hindi ba siya nag-enjoy? Sasamahan ko siya hanggang sa dulo sa pagkakataong ito.
Si Son Hilong ay may koneksyon sa itim at puti. Pareho siyang may background. Hindi sapat ang basta-basta na laban. Noong nakaraang auction, sabi ng boss na si Zeng, malawak ang kanyang koneksyon sa probinsya. Bakit andito na ulit ang kapatid? Talagang seryoso ka na ah. Boss Zeng, malawak ang koneksyon mo. Tulungan mo akong hanapin ang isang tao. Si Sun Heilong. Gusto kong malaman ang tunay niyang pagkatao. Sino ang nasa likod niya? Malinis ba ang pera niya? Kilala ko si Sun Heilong. Sikat siya nitong nakaraang 2 taon. Pero narinig ko na ang debotong Budha sa likod niya ay medyo hindi na matatag kamakailan. Pagkalipas ng 3 araw, ipapadala ko ang mga dokumento ni Sun Heilong sa iyo. Magkano? Kapatid, masaya ako, masaya ka rin. Tatanggapin ko ang barya na ito. Ang gasto sa pagsisiyasat ay regalo ko na. Tungkol sa pabrika ng dilata mo, kung talagang makuha mo ito, maaari mong hanapin ako para sa mga susunod na channel ng benta. Nasa Yangtze River Delta ako. Sa ilang malalaking lungsod ng kooperatiba, may mga kakilala dito. Anong sabi mo? May nag-imbestiga sa akin mula sa syudad ng probinsya. Siguradong si Lin Fan na mahirap ang may gawa nito. Marunong din pala ang batang to. Kung ayaw niyang patahimikin ako, huwag niya akong sisihin kung magiging malupit ako. Sino? Huwag mo akong saktan. Huwag mo akong saktan. Si Brother Long ang nag-utos sa akin. Sin-check niya ang prutas sa orchard, kung may tao bang nagbabantay sa gabi. Balik mo kay Son Heilong na gusto niyang makita ang orchard. Bukas, personal ko siyang dadalhin para maglibot. Yung mahirap na si Lin Fan. Hindi ko alam kung saan niya nakuha ang pera. Ngayon ay may koneksyon na siya sa probinsyal na lungsod. Kung hindi natin siya aayusin, sa hinaharap ang bayan na ito, wala na tayong puwang dito. Hindi ko alintana kung anong paraan ang gagamitin ninyo. Sunugin ang tindahan. Putulin ang tubig at kuryente. Gusto kong isara ang kanyang taniman ng prutas at pabrika ng dilatang pagkain. Sa loob ng 3 buwan. Si Brother Long ito. Ayos naman ang pagkakagawa. Boss Lin. Nakakainis ang taniman mo, nakakasilaw sa akin. Malugod na pagdating, Brother Long. Pasensya na sa hindi magandang pagtanggap. Ano, pumunta ka ba dito para tingnan ang taniman ng prutas? O para makipag-usap tungkol sa negosyo? Negosyo, 1.5 milyon. Ang taniman mo ng prutas. At ang bulok mong pabrika ng dilata, ibenta mo lahat sa akin. Kunin mo ang pera, umalis ka. Lisanin mo ang bayang ito. Huwag ka nang bumalik kailanman. Kuya Long, alam mo ba kung gaano kalaki ang inilaan ko para sa taniman na ito? Alam mo ba? Yung 3,000 punla lang. 2 traktora, pag-aayos ng daan at paglilinis ng lupa. Sahod ng mga manggagawa. Sa loob ng 2 taon. Naka-invest na ako ng hindi bababa sa 500,000. Pagkalipas ng ilang buwan, ang mga prutas ko ay ilalabas na sa merkado. Sa unang taon ng produksyon, inaasahan kong lalampas sa 2 milyon. Kung bibigyan mo ako ng 1,500,000, gusto mong bilhin lahat, pati ang taniman at ang buong lugar. Kuya Long,
May ipapakita akong daan sa iyo. Tumigil ka na ngayon. Magkanya-kanya na tayo ng landas. Kung gusto mo talagang ituloy ito, ako si Lin Fan, sasabayan kita hanggang dulo. Ayos lang naman. Lin Fan. Tingnan natin kung saan tayo dadalhin ng laban. Sinabi ni Longji, sunugin ang bundok. Mag-iwan ng kaunting ebidensya para sa mga pulis. Tao, tulungan ang apoy. Nasusunog ang prutas na hardin. Nasusunog ang hardin. Mabilis, may tubig sa kabila. Linje. Linje. Siguradong tao ito ni Sun Hilong. Inilipat niya ang aking puno. Ang utang na ito. Gusto kong bayaran niya ito ng 1-0 beses. Sino ang nagdala ng mga materyales na ito? Sabi ng gwardya, isang taong nasa gitnang edad. Walang pangalan, basta't naipadala ang mga bagay. Walang batas. Sobrang walang batas talaga. Kuya Hulong, may problema. Anong kinakabahan? Dumating na ang mga tao mula sa tanggapan ng kalakalan. Sabi nila susuriin ang ating mga libro. Sun Hilong, may nagreklamo tungkol sa kumpanya mo ng transportasyon. Pinaghihinala ang iligal na monopolyo, pangungopya at pag-iwas sa buwis, marahas na pananakot. Ito ang warrant ng paghahanap, pakisuyong makipagtulungan sa investigasyon. Nagkakamali po kayo, kasama. Palagi akong nagnenegosyo ng legal. Legal o hindi. Nalaman ko lang nung sinuri ko. Lin Fan, may koneksyon ka nga pala. Pero, akala mo ba ganyang paraan lang matatalo mo ako? Ako si Sun Hilong. Matagal na akong namamayagpag dito sa bayan. Hindi ako basta-basta. Boss Lin, may masama pong nangyari. May grupo sa labas na nagkalat ng lahat ng materyales natin. Ah. Ikaw si Lin Fan. Inutusan ako ni Long Jie na iparating ito. Sa laban na ito, hindi ka makakagalaw. Kung may isip ka, umalis ka na ngayon. Baka makauwi ka pang buo. Kung hindi, huwag sisihin ang mga kapatid kung maging basto sila. Balikan mo at sabihin kay Sun Hilong. Akala niya na pag tumawag siya ng ilang mga tulisan, matatakot ako. Kapag mas ganoon siya, mas pinapatunayan lang niyang nagmamadali siya. Magkano ang nagastos niya para ayusin ang usapin ng pagsisiyasat ng mga talaan? Magkano na naman ang ginastos para sa mga koneksyon? Si Sun Hilong ngayon ay parang balang sa taglagas. Hindi na siya tatagal ng ilang araw. Sugod. Hello. Ito ba ang telebisyon ng bayan? May impormasyon ako tungkol sa balita. Balita mula sa aming istasyon.
Isang pabrika ng dilata na malapit ng baguhin at buksan, ay inatake at sinira ng mga hindi kilalang tao ngayong araw. Malubha ang pagkasira ng mga kagamitan sa konstruksyon. Sa kabutihang palad, walang nasaktan. Ayon sa isang taong may alam, maaaring may kaugnayan ito sa kamakailang alitan tungkol sa monopolyo sa pamilihan ng prutas. Bakit mo siya ginulo? Ayos na ito, nasa di na tayo. Pinakakinatatakutan ng mga lider sa bayan ang lumaki ang gulo. Hindi ako naniniwala na hindi ko kayang paikutin ang isang magsasaka lang. Hello. Alam ko na, naiintindihan ko. Sino yan? Yung tao sa itaas. Pinapakiusapan akong maging maayos kamakailan. Huwag ka nang magulo. Lin Fan, gusto kitang patayin. Lin, naipalabas na ang balita. Alam na ito ng buong lalawigan. Narinig kong si Son Hilong ay pinagalitan ng mga tao sa likod niya. Ngayon ay nagtatago siya ng buntot. Nagtatago siya ng buntot dahil may mga tao pang nagpoprotekta sa kanya. Kapag dumating ang panahon na hindi na siya mapoprotektahan ng mga tao, doon na talaga ang kanyang katapusan. Pumunta sa pabrika ng dilatang pagkain. Hindi dapat huminto ang ating proyekto sa pagbabago. Kuya Lin Fan, bakit ka nandito? Patawarin mo ako. Si Zhao Danyu, hindi siya tao. Nabangkarote na siya. Araw-araw siyang umiinom at sinasaktan ako. Wala nang makain sa bahay. Nagmamakaawa ako sa'yo dahil sa pagkakaibigan natin noon. Pahiram ka ng 500 pesos. Kung hindi man 200, ayos na rin. Gagawin kitang alipin ko. Huwag mong isipin na pinahiram kita. Dahil tayo ay taga-isang baryo. Huwag ka nang bumalik dito. Lin Fan, hindi ka ba natatakot sa kaparusahan? Ngayon na may pera ka, minamaliit mo na ang ibang tao. Tama ka. Minamaliit talaga kita. Nang sumakay ka sa motorsiklo ni Zhao Danyu. Wala nang natira sa pagitan natin. Umiiyak ka ng umiiyak para saan? Si Lin Fan na ngayon ang pinakamayaman sa buong bayan. Kahit konting pera lang ang malaglag mula sa mga daliri niya. Sapat na iyan para sa buong buhay natin. Mama, wag mo na sabihin. Sabi niya huwag na kaming magkausap. Hindi ka naman nakakaintindi. Ganoon talaga ang mga lalaki. Pero nung araw na yun, itinapon niya ang pera sa sahig para kunin ko. Kunin mo na. Bawasan muna natin. Noong sobrang hirap pa ni Lin Fan noon, ibinigay niya ang lahat para sa'yo. Kahit na yumaman na siya nitong 2 taon, hindi pa rin siya nag-asawa. Alam mo ba kung bakit? Dahil iniisip pa rin niya ang mama mo. Baliw ka ba, sobrang galit niya sa akin. Makinig ka kay mama. Lumapit ka na lang at magpakumbaba. Magpatulo ka ng ilang luha. Sabihin mo kung gaano kahirap ang buhay mo nitong 2 taon. Na si Zhao Danyu ang dahilan nito. Hindi ba siya maaawa? Kahit hindi na niya alalahanin ang nakaraan. Kailangan mo pa rin gawin. Nabigyan ka niya ng magaan na trabaho. Araw-araw, 200 piso ang sahod. Unahin nating kumita. Dahan-dahan na lang tayo mamaya. Sige, susubukan ko ulit. Ay naku, ang galing ng manugang ko. Sino ba ang manugang mo? Liu, mag-ingat ka sa sinasabi mo. Tita ni Fanwa. Dati, sinusubok kita. Alam ni Tia na magiging matagumpay ka. Tingnan mo, ngayon ay matagumpay ka na. Masaya si Tia para sa'yo. Lola Liu, ano ba talaga ang gusto mong gawin? Fanwa, halos naging pamilya na tayo. Ngayon, nahihirapan si Chuntao.
Ang isang hibla ng buhok mo ay mas makapal pa kaysa sa baywang namin. Dahil sa pinagsamahan natin noon. Pahiram naman kay tita ng 2,000 piso. Para malampasan namin ang hirap na ito. Kahit 1,000 lang pwede na. Kuya Linfan, nagmamakaawa ako sa'yo. Pinagsamahan. Si Lola Liu ay hindi mabait. 2 taon na ang nakalipas sa bakuran ng bahay mo. Hawak mo ang 56 pesos na pinagbuklod-buklod ko. Nahiniram ko. Paano mo ito itinapon sa mukha ko? Liu Chuntao. Paano ka naman? Nakasakay sa motorsiklo ni Zhao Danyu. At pinapalayas ako ng malayo hanggat maaari. Linfan, nagkamali ako. Talagang alam ko na nagkamali ako. Hindi ang mali mo ay ang pagiging mapili sa yaman. Ang mali mo ay, akala mo palagi akong mananatili sa puti. Ang pera ko, si Linfan, ay pwedeng gamitin para magbigay ng bonus sa mga kababayan. Pwedeng gamitin para mag-ayos ng kalsada. Maari itong gamitin para sa mga paaralan ng mga bata. Pero, hindi ito para sa inyo, pamilyang Liu. Kahit 1 sentimo. Diyos ko. Walang katarungan. Si Linfan, nang yumaman, ay hindi na nakakilala ng tao. Hindi na kami makatira ng maayos. Lahat magbigay ng opinyon. Aba, Liu Pozi. Wala akong kakulangan sa tao sa aking taniman. Yung 2 ektarya sa likod ng bundok. Kailangan ng tao para sa dumi ng baboy. Kailangan itong ilipat para maging pataba. Babayaran ng 15 yuan sa isang araw. Kung gusto mong magtrabaho, kumuha ka ng pang-angkat sa tuition. Kung ayaw mo, umalis ka na. Ha 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 ha. Yung sama ng loob na naipon sa dibdib 2 taon na ang nakalipas. Sa wakas ay naipahayag na. Zhang Tijen, 3 tao lang kayo sa bahay. Buong buwan kayong walang absences. Dagdag pa ang bonus sa sobrang produksyon. Kaya't kabuang 1,305 piso. Kunin mo na, wag nang pindutin. Ayon sa numerong binigay ni Fanwa, hindi ka pwedeng magkamali. Fanwa, ikaw ang malaking utang na loob namin sa buong baryo. Tito, ito ay pinaghirapan namin mismo. Ako si Lin Fan, hindi ko pababayaan ang kahit sino na nagtrabaho para sa akin. Lahat kayo, tumabi. Hindi ba si Aling Liu iyon? Ay naku, ang bait kong manugang. Ha 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 ha. Pwe, Aling Liu, gusto mo pa ba ng mukha mo na yan? Sino ka sa akin? Talagang walang hiya ka. Paano niyo ginawang ganoon si Fanwa noon? Ha 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 ha. Kuya Lin Fan, ang hirap ng buhay ko. Hindi tao si Zhao Danyu. Araw-araw niya akong pinapalo. Talagang nagsisisi na ako. Liu Chuntao, ang boses mo. Hindi ko kayang tanggapin, Lin Fan. Ngayon ay magandang araw para sa mga kababayan na tumanggap ng sahod. Bakit kayo dalawa nandito at umiiyak? Sino ang ginagampanan ninyo? Hindi ba't sinabi na ni Fan na, kung gusto mong magtrabaho, pumili ka ng dumi ng baboy? Ha 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 ha. 2 taon na ang nakalipas. Yung si Lin Fan na puno ng pag-asa para sa akin, ay pinatay ko na ng aking sariling kamay. Ngayon, masyadong mataas ang katayuan ni Lin Fan. Sobrang taas na kahit na magmakaawa ako at putulin ang aking mga binti. Hindi ko siya maaabot kahit ang lailayan ng kanyang damit. Ha 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 ha. Hay, ito ang mata. Ha 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 ha. Sige na, wag hayaang masira ng 2 daga. Ang pag-asam ng lahat na yumaman. Susunod si Grand Mason para kunin ang pera. Naging maayos na ang mood ko. Pero mahaba pa ang daan ko. Ang pagbebenta ng sariwang prutas ay hindi pang matagalan. Noong nakaraang taon, maraming mamimili ang nagmamadaling bumili. Kung sakaling dumating ang malaking taon, kung hindi maganda ang itsura ng prutas, mapapariwara lang ito sa lupa. At ang malaking kita ay napupunta sa mga transportasyon at mga tagapamagitan. Pagdating ng prutas ko sa supermarket sa lungsod, tumaas ng 2 o 3 beses ang presyo. Pero ang nakuha ko ay presyo lang ng palengke. Kapag nakuha lang natin ang pabrika ng dilata, maaaring magdala ng makinarya para sa pagpisil ng katas ng prutas at linya ng paggawa ng pinatuyong prutas. Pwede itong gawing produkto na may mataas na dagdag na halaga, direktang ipakalat sa buong bansa, pero hindi ko kaya mag-isa.
Kailangan nating humanap ng kasosyo. Si Boss Zeng ang isang pagpipilian. Pero taga-probinsya pa rin siya. Kuya Lin, nalaman ko na. Yung pinakamababang presyo ng pabrika ng Delata. Balak ng county na ibenta ito bilang ari-arian ng nalugi. Ang panimulang presyo ay 800,000. Ang panimulang presyo ay 800,000. Kasama ang pagpapagawa ng kagamitan at linya ng produksyon. Kailangan pa ng hindi bababa sa 300,000 hanggang 400,000. Kabuang puhunan mga 1,200,000. Sa kamay ko pa, ang natira mula sa bentahan ng prutas noong nakaraang taon. Pati na rin ang natitirang mga gold bar. Shanzi, tulungan mo akong makipag-ayos sa namamahala ng pabrika ng lata. Bukas, pupunta ako sa bayan. Fan Wezi. Fan Wezi. Narinig ko ang tungkol sa balak mong bilhin ang pabrika ng lata. Nabalitaan ko na, kahit na nalugi ang pabrika. Maraming tao ang interesado dito. Lalo na si Son Heilong. Matagal na niyang nililingon ang lupang iyon. Alam ko, kaya mas kailangan kong tingnan. Talaga bang lalaban ka kay Son Heilong? Isa siyang makapangyarihan sa lalawigan. Tito, sa mundong ito, hindi laging ang silangan ang nangingibabaw. Ito ay ang hangin mula sa kanluran na nagwagi ilaban sa hangin mula sa silangan. Ako si Lin Fan, hindi ko nahahayaang may sinuman na apakan ako. Narito na si Son Heilong. Mga ginoo at ginang, ang inaalok natin ngayon ay ang asset package ng state-owned fruit pulp factory ng Yuan County. Kabilang dito ang lupa ng pabrika at ilang kagamitan. Panimulang presyo 800,000 yuan. Bawat dagdag ay hindi bababa sa 1,000,000 yuan. Bawat dagdag ay hindi bababa sa 1,000,000 yuan numero ng upuan. Numero ng upuan. Numero ng upuan San Hili. 900,000 yuan. 1,000,000 yuan. 1,050,000 yuan. Lumampas na ang presyo na ito sa halaga ng pabrika. Sa totoong halaga nito, may dagdag pa ba sa 1.05 milyon? Ginoo ng auctioneer. Pakiusap tingnan mo ito. Ito ay mula sa tanggapan ng yaman ng lalawigan, na inilabas kahapon. Ayon sa lalawigan, mga patakaran para sa suporta sa pag-unlad ng mga negosyo sa mga bayan at baryo. Ang mga lokal na negosyo sa agrikultura ay nagbid para sa asset package na ito. May prioridad sa pagbili. At makikinabang sa 15% na diskwento sa presyo. Ang pag-approve na ito ay epektibo. Longge, nagbid ka ng 1.1 milyon. Nagbid ako ng 1.05 milyon. Ngunit ayon sa patakaran, pwede akong makakuha ng 15% diskwento sa alok mo. Ibig sabihin, 935,000 pesos. Kaya ang alok ko ay 935,000. Ibig sabihin, may diferensya tayong 165,000. Ikaw ba, sasabay ka pa? Susundan mo pa ba? Ang talas mo talaga, Lin Fan. Lin, dumating na ang mga kagamitan sa linya ng produksyon. Nakatanggap tayo mula sa probinsya. Mas maaga ito ng 3 araw kaysa sa inaasahan. Kaya't kailangan nating magpursige. Target nating matapos ang pagsasaayos bago magtapos ang buwan. Ang unang batch ng mga produkto, dapat mailabas bago ang panahon ng mga prutas. Basta't mailabas ang batch na ito ng mga lata at pinatuyong prutas. Hindi na magkakaroon ng problema sa pagbebenta ng mga mansanas mula sa Kingliu Village. Kuya Long, ang mga kagamitan ng pabrika ng Delata ni Lin Fan ay naipasok na sa pabrika. Narinig ko na kukuha pa siya ng mga teknisyan mula sa lungsod ng probinsya. Mukhang seryoso talaga siya sa negosyo. Kung gusto niyang magtrabaho, hindi ko siya papayagang magtagumpay. Maghanap ka ng ilang tao. Gabi-gabi putulin mo ang mga kable sa pabrika niya. Para sa akin. Tapos maghanap ka ng tao para pumunta sa tanggapan ng kalusugan at bumbero ng bayan. Para magpaalam. Para hindi niya makuha ang lisensya. Hulihin ang magnanakaw. Tumakbo ang tao. Kung tumakbo, tumakbo na nga. Hindi na kailangang habulin. Pahintulutan ang poste na lagyan ng ilang mga kamera. Magpapadala rin tayo ng mga tao para magpatrolya sa gabi. Sun Hilong, kahit ganito lang ang kaya mo ayos na iyon.
Kapag lalo kang ganito, lalo lang dumadami ang iyong kahinaan. Kasamang Linfan, may nagrereklamo tungkol sa inyong pabrika. Pinagsanib na inspeksyon ng unit ng kalusugan ng lalawigan at bumbero. Pakiusap makipagtulungan. Malugod na tinatanggap ang inspeksyon. Shanzi, ibigay mo ang lahat ng mga kwalifikasyon na dokumento at mga talaan ng produksyon. May alikabok sa sulok ng pader. May basang marka sa sahig. Walang suot na sombrero ang mga manggagawa. Bukas muling pipinturahan ang pader. Lilinis ang kanal mamayang hapon. Nabili na ang mga sombrero. Darating bukas. Ilang degree ang temperatura ng laman ng tangke na ito? Ilang degree ang temperatura ng laman ng tangke na ito? Naitala ba lahat ng organiko? Ang kasalukuyang temperatura ng lata ay 85 degrees. Ang tagal ng sterilization ay 15 minuto. Ganap na tumutugon sa pambansang pamantayan. Ito ay mula sa Provincial Quality Inspection Institute. Ito ang ulat ng pagsusuri na pumasa. Katatapos lang nito 3 araw na ang nakalipas para sa iyong pagsusuri. Naghahanda si Boss Lin sa trabaho. Siguradong handa na siya, di ba? Ang mga isyong nakasaad sa liham ng reklamo ay halos wala naman. Pagod man ang lider na pumunta. Ito ay para rin sa aming kapakanan. Sa susunod, malugod namin kayong inaanyayahang mag-inspeksyon anumang oras. Ang aming Kingly Food Factory ay laging bukas sa pagsusuri. Boss Lin, hindi ko rin itinatago sa'yo. May nagpaalam sa amin, kaya kami dumating. Pero wala talagang problema sa laban mo. May nagpaalam talaga. Isusulat namin ang totoo sa ulat. Salamat sa pag-aalala, leader. Kuya Lee, dumating na ang order mula sa Provincial Supply and Marketing Cooperative. Ang unang batch ay kailangan ng 10,000 kahon. Kung mapapalawak ito, sa susunod na buwan, doble ang magiging bilang. Dapat mahigpit ang kontrol sa kalidad. Ang unang batch ang magiging tatak natin. Sabihin sa linya ng produksyon, dapat walang kahit anong depekto ang batch na ito. Nakikinig ako, tinututukan ko, tinitingnan ko. Kapag dumating ng maayos ang kargamentong ito, sa lalawigan, ang pangalan ng Kingly Food Factory ay maitatag na. Pagdating ng panahon, ang mga order mula sa Supply and Marketing Cooperative, parang nyebe na darating yan. Dalawang truck ang dadaan sa probinsya na daan. Maghanap ng ilang bagong mukha. Maghintay sa likuan ng King Shiling. Hindi kailangang manakit ng tao. Sirain mo lang ang kargamento. Sino kaya walang hiya ang naglagay ng libro sa gitna ng daan? Kuya Lin, may nang hold up sa King Shiling. Boss Zeng, ako si Lin Fan. May isang bagay na nais kong ipagkatiwala sa iyo. Nasa linya ako sa probinsya. Nakakaranas ng kaunting problema tungkol sa bahagi ng Kingston Ridge. Sun Hilong, sa wakas ay umabot ka na sa puntong ito. Habulin mo at kuhanan ng larawan. Hindi malaki ang pagkawala. Talagang palabiro yang si Lin Fan. Nailigtas ang mga paninda. Nabasag ang isang bintana ng sasakyan. Walang nasaktan. Matitibay ang mga tao mo. Handang makipagsagupaan, may dalang bakal. Boss Zeng, may utang na loob ako sa iyo ngayon. Hindi mo na kailangang bayaran ng mansanas yan. Pagdating sa kabisera ng probinsya, mag-iwan ka muna ng 2 kahon para matikman ko.
Sabihin mo kung sino ang nag-utos sa iyo na gawin ito. Ako. Nakita ko lang na maganda yung sasakyan. Gusto ko lang kumuha ng ilang bagay. Kumuha ng ilang bagay gamit ang bakal na pamalo para basagin ang bintana ng sasakyan. Alam mo ba kung anong klaseng kaso ito? Ang pagnanakaw, sapat na para makulong ka ng 10 taon. Sasabihin ko. Si Dragon ang may gawa. Hindi mga tao ni Son Hilong ang nakahanap sa amin. Sinabi nilang sirain ang batch ng produkto at ibigay sa amin. Tig 2,000 bawat isa. Ang mga paglabag ni Son Hilong nitong mga nakaraang taon. Paglabag sa pamamalakad. Pag-agaw ng resources at iligal na transaksyon ng pera. Pangkatang kaguluhan. Kuya Lee, sapat na ba ang mga ebidensyang ito para mapatunayang lasing si Son Hilong? Hindi pa. Si Son Hilong ay matagal ng negosyante sa bayan at malalim ang kanyang mga koneksyon. Sa pamamagitan lamang ng mga testigo mula sa Kingston Ridge, hindi siya matutumba. Pero kung idagdag ito, Linje, saan mo ito nakuha? Ibinigay ito ni Boss Zeng. Son Hilong, ikaw na mismo ang naglagay ng liig mo sa lubid. Ngayon, kailangan na lang ng isang tao para hilahin iyon. Kuya Lin, may nagbalita sa may entrada ng nayon. Sabi sa bayan, may gustong makipagkita sa iyo. Mang Lin, maupo po kayo. Hindi ko po alam kung paano tatawagin ang leader. Ang apelyido ko po ay Wu. Ang apelyido ko po ay Wu. Ang apelyido ko po ay Wu. Ngayon, inimbitahan ka namin, Mang Lin. Gusto kong pag-usapan ang tungkol kay Son Hilong. Si Son Hilong na ito. Medyo mapang-abuso siya sa county. Pero yung dokumento mo, pwede bang ipagpaliban muna? Kamakailan lang ay may ginagawa ang county tungkol sa pag-akit ng mga mamumuhunan. Ayaw naming magkaroon ng gulo. Ginoong Gu. Sinunog ni Son Hilong ang aking taniman. Binangga ang aking pabrika. Ninakaw ang aking mga kalakal. Alam ba ng bayan ang mga bagay na ito? Alam mo, alam ko rin. Ang dahilan kung bakit siya kasing mayabang ay dahil sa mga tao sa itaas niya. Nandito ako ngayon para sa kasunduan na ito. Hindi para makipag-usap. Kundi para sabihin sa iyo. Ang mga materyales ni Son Hilong, naipasa ko na. Naipasa sa probinsya, hindi sa bayan. Ikaw, Ginoong Gu, yung nangyari sa pagitan mo at ni Son Hilong. Nasa mga dokumento rin iyon. Pero pinigil ko na. Basta simula ngayon. Huwag ka nang makialam sa mga bagay ni Son Hilong. Yung mga dokumentong iyon, hindi lalabas sa mga lugar na hindi dapat paglabasan. Boss Lin, ang galing ng mga kabataan ngayon. Hindi ko magawa. Ako'y isang magsasaka lamang. Dito ay kopya ng testimonya ng saksisa. Pang-hold up sa Kingston Ridge. Tungkol kay Son Hilong. Dapat itong asikasuhin ng bayan. Tungkol sa kung paano gamitin. Ako ang leader, bahala ka na. Anong nangyayari? Arestuhin niyo siya, sino siya? Tama ka dyan. Lin Fan. Akala mo makakapigil ka sa akin ng ganito. Sasabihin ko sa'yo, yung tao sa likod ko, hindi nila ako patatagalin sa loob. Nang matagal. Hintayin mo akong lumabas. Hindi kita palalampasin. Tigilan mo ang satsat. Umalis na tayo. Lin Fan, maghintay ka. Narinig kong may nakaaway ka. Karapat-dapat na siya ay nahuli na noon pa. Kuya Lee. Sa wakas, naipadala na ang tarantadong ito sa loob. Madaling ipasok. Ang mahirap ay hindi siya makalabas. Sundalong. Matagal na siyang nagnenegosyo sa lalawigan. Ang mga koneksyon niya ay napakalawak at komplikado. Pero hanggat yung apelyido Zuna yon, ay gusto pang iligtas ang sarili niya. Hindi niya hahayaan na makalabas siya agad. Boslin. Magandang balita na nahuli si Son Hilong. Pero ngayong nahuli na siya, naputol na ang bentahan ng mga prutas natin. Kahit dati pinipilit niya kaming ibaba ang presyo. Pero kahit papaano, mabibenta pa rin ito. Ngayon, walang tumatanggap nito. Nga,
Lahat ng mga ruta ng transportasyon sa bayan. Nasa kamay niya. Pagpasok niya dito, hindi na naglakas loob ang mga driver. Tama nga naman. Mayroon pa akong 2,000 gin ng ani sa puno sa bahay namin. Malaki ang pabrika mo, Boss Lin. Pwede mo ba kaming tulungan? Huwag kayong mag-alala lahat. Ang kumpanya ng transportasyon ni Son Hilong ay pansamantalang na ipasara. Pero pansamantala lang iyon. Nagpaalam na ako sa tao ko na magtanong sa bayan. Tingnan natin kung kaya na mabili ang kumpanyang transportasyon na iyon. Ako si Lin Fan, hindi ako kailanman. Nag-iisip lang ng sarili kong kapakanan. Kung gusto nating mailabas ang mga prutas ng ating bayan, kailangan natin ng sarili nating fleet ng sasakyan. At sarili nating mga ruta. Hindi kayang gawin ni Son Hilong ito. Ako ang gagawa, Boss Lin. Kung ikaw ay talagang kayang paandarin ang ruta ng transportasyon, ang mga prutas ng aming mga baryo ngayong taon ay maliligtas. Mga tiyo, huwag kayong mag-alala. Bumalik ka at sabihin sa lahat. Ngayong taon ang mga bunga. Ang East Valley Food Factory ko ay bibilhin lahat sa presyo ng merkado. Hindi bababa sa presyo ng nakaraang taon. Kunin lahat ni Brother Lin. Hindi ganoon kalaki ang kapasidad ng aming cold storage. Kung kulang ang cold storage, magtayo na lang tayo ng bago. Puno ang operasyon ng linya ng produksyon. Nagtatrabaho ng buong puwersa. Ngayon na ang tamang panahon para tumayo ng matatag. Hindi ko hinahanap ang kumita ng pera ngayong taon. Ang gusto ko ay maging pinakamagaling sa buong bayan. Pinakamalaking channel ng benta ng prutas. Boss Lin, ikaw, isang magsasaka, alam mo ba ang tungkol sa transportasyon? Kami ng mga kapatid na ito ay umaasa sa manibela para sa kabuhayan. Kung hindi ka makapagbigay ng sweldo, huwag mong sisihin ang mga kapatid. Hindi ka bibigyan ng respeto. Ito ang bagong scheme ng sahod. Base salary plus commission sa kilometrahe. Mas marami kang tinakbo, mas malaki ang kita. Walang limit sa taas. Bukod pa rito ang dating kinuha na deposito. Ibabalik lahat sa loob ng 3 araw. Ang dating utang na sahod, tatapusin sa loob ng 1 linggo. Totoo bang 1 linggo lang ang refund ng deposito? Anong klaseng tao ba si Boss Lin? Boss Lin, seryoso ka ba sa sinabi mo? Ako si Lin Fan kapag nagsalita ako. Parang pako ang bawat salita ko. Pero may sarili rin akong patakaran. Hindi ko na iniintindi kung sino ang kasama mo noon. Simula ngayon, sa kumpanya ko, kailangan sundin ang mga patakaran ko. Ipinagbabawal ang pagmamaneho ng lasing, pagnanakaw ng langis, at panlilin lang sa mga kliyente. Kapag nahuli ka kahit 1 beses, aalis ka na. Ang kayang manatili, manatili. Ang hindi kayang gawin, maaari nang umalis ngayon. Boss Lin, makikipagtulungan ako sa iyo. Director Chen. Ito na nga. Ito yung nabanggit ko sa iyo dati, na produkto ng Donggu Food Factory. Puro natural, walang halong additives. Tunay ang lasa, tikman mo. Rekomendado ang prutas na ito. Alaynan. Masarap nga ang lasa nito. Mas maganda ito kaysa sa mga prutas na may halong tubig na binibenta sa merkado. Mas malakas talaga. Lao Zeng. Itong Donggu Food Factory. Ano ang pinagmulan nito? Ang may-ari ay si Lin Fan, taga Qingliu Village. Hindi pa siya 30 ngayong taon. Ganito na lang. Sa susunod na buwan, ang buong sistema ng kooperatiba sa probinsya ay magkakaroon ng isang eksibisyon at bentahan ng mga produktong agrikultural. Ipadala mo si Lin Fan para sumali doon. Kung maganda ang pagtanggap sa kanya doon, ako na ang bahala. Sa kanyang mga produkto, na ilatag sa 180 na mga sangay ng kooperatiba sa buong lalawigan. Si Ginoong Chen, ang direktor ng kooperatiba ng lalawigan ng Lin Fan. Nasubukan na ang inyong mga dilata. Lubos na nasiyahan. 180 na sangay sa buong lalawigan para sa eksibisyon. Huwag kang masyadong maaga magalak. Sa eksibisyon pa lamang. Dumarating dito ang mga produktong agrikultural mula sa iba't ibang lugar. Puno ng mga eksperto. Kaya mo bang manalo? Nasa sayo ang kakayahan. Huwag kang mag-alala, hindi ako pababayaan. Pero dapat ang sarili mong produkto ang magsalita. May kumpiyansa ako. Ang bakanting bundok sa baryo ng Qingliu. Sa wakas, mamumunga na ang ginto. Donggu Pingkai, Kuya Li, medyo malayo tayo dito, 30 yuan, 20 yuan. Sariwang mansanas na suka ng Donggu, may makakabili ba, 30 yuan, 60 yuan. Hindi natatakot ang magagandang bagay na mahirap maabot. Magbukas tayo ng ilang lata, tikman nila.
Dixit, ang juice ng mansanas na ito ang sarap. Hindi katulad ng binibenta sa supermarket. Sariwang mansanas ng Donggu, Donggu dried apples, 50 yuan, 55 yuan. Bigyan mo rin ako ng isang baso ng Donggu dried apple. Anong brand ito? Donggu dried apple, ang bango, sobrang bango. Ang bango, sobrang bango. Donggu fruit vinegar. Batang lalaki, masarap din itong dried apple mo. Sakto lang ang lambot at tigas. Hindi matamis at nakakaumay, paano mo ito binibenta? Donggu 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 tuyong mansanas ng Donggu. Tuyong mansanas ng Donggu. Ito ay mga mansanas na galing mismo sa aming baryo ng Qingliu. Niluto gamit ang tradisyonal na paraan sa mababang init. Walang dagdag na asukal o tubig. Pinananatili ang orihinal na lasa. Kung gusto mo, ngayong araw, bumili ng 3, libre ang isa sa espesyal na presyo. Bigyan mo ako ng 6 na bag. Ipadala ito sa aming probinsya para matikman ng nanay ko. Magandang simula. Kaayusan ng grupo, tian kailigo 707. Kumusta po, Ginoong Lin? Ako ang purchasing manager ng Wanjiao Supermarket sa probinsya. Ang apelyido ko ay Lin. Apelyido Lin. Pwede ba tayong mag-usap ng saglit? Bontani, Go, Donggu, tuyong prutas ng damo. Guping Guo, Manager Lin, tuyong prutas ng Donggu. Gu, Donggu, Dong, Taon, Mansanas, Donggu Huago, tuyong prutas. Pumasok po, Donggu, Gu, tuyong prutas ng tupa ng Donggu. Boss Lin. Ang produkto ninyo. Nagmasid ako ng 1 oras. Mataas ang balik ng mga customer. Maganda rin ang reputasyon. Kami ang Wanjiale. Sa kabisera ng lalawigan, mayroon kaming 12 tindahan. Gusto kong ipasok ang iyong produkto. Maraming salamat, Ginoong Manager Lin. Hindi ko alam kung ano ang mga kondisyon. 50,000 entrance fee. 3 buwang payment term. Presyo ng supply. 10% na mas mababa kaysa sa presyo mo ngayon sa channel. Pwede tayong mag-sign muna ng kontrata para sa 1 taon. Minimum na benta ay 100,000 kahon. Talagang maganda ang mga kondisyon. Ngunit may iba pa siyang ibig sabihin. Manager Lin. Walang problema sa mga kondisyon. Pero naririnig ko. Parang may iba pang bagay. Si Boss Lin ay isang taong matalino. Sabi ko na ng totoo. Noong panahon ng Wanjiale, tagapagtustos ng pinatuyong prutas, ay mula sa lokal na lungsod ng lalawigan. Pababain mo ang presyo. Parang nilalapastangan mo ang kanilang kita. Ang tagapagtustos na iyon ay may kaunting ugnayan kay Son Hilong. Napasok na si Son Hilong. Makatutulong ako sa'yo. Ngunit kailangan kitang paalalahanan. Siya iyon. Ngunit ang kanyang mga koneksyon sa lalawigan ay nandyan pa rin. Kapag pumasok ka sa Wanjiale, may mga tao sigurong lalapit para magdulot ng gulo. Kuya Lin. Ang ganda ng kondisyon ng supermarket na iyon. Bakit ka pa rin mukhang malungkot? Salamat, Manager Lin, sa iyong tapat na pagsasabi. Tungkol sa kontratang ito. Pipirma ako. Maganda ang mga kondisyon. Ngunit may mga tao na ayaw tayong makapasok. Shonzi, tandaan mo ito. Nakarating tayo dito. Walang daang. Patag. Kapag may humarang, ililipat mo. Kung hindi kaya, lalagpas ka. Bumalik sa baryo para kumuha ng gamit. Kuya Lee, ayon sa sinabi mo, bawat sasakyan ay may 2 driver. Hindi titigil buong biyahe. Diretso sa pangunahing bodega ng Wanjiale sa lalawigan. Iba ang kargang ito kumpara dati. Ito ang unang padala namin sa lalawigan. Unang suntok. Sino man ang haharang, ay laban sa buong bayan ng Qingliu. Hindi makadaan. Mahalaga ang kargang ito. Mag-ingat kayong lahat sa daan. Kung may mangyari sa daan, huwag makipagsagupaan. Tumawag agad sa numerong ito. Tara na. May puwang sa kanan ng van. I'll drive mo papunta roon. Pwede nang buksan ang mga kahon.
5 sasakyan ang kargamento, eksakto sa oras. Maraming kahon. Dumating na si Kuya Lin. Walang nabawas kahit isang kahon. Salamat sa pagod, mga kapatid. Pagbalik, bibigyan ko kayo ng bonus. Silangang lambak. Ginoong Lin. Ang linya ng produksyon ay patuloy na tumatakbo. Sa loob ng 72 oras, may ilang kagamitan na nagsisimulang uminit. Kung hindi ito titigil para sa pagsasaayos, natatakot akong magkakaroon ng sira. Pagpapatigil at pag-aayos ng makina. Gaano katagal? Hindi bababa sa 2 araw. 2 araw ay masyadong matagal. Magpatakbo muna ng mabagal. Mag-aayos ako ng tao. Mula sa probinsyal na lungsod kukuha ng mga piyesa. Aayusin habang gumagawa. Titiis pa ng 1 linggo. Kapag dumating na ang bagong kagamitan, ayos na. Naabot na ang hangganan ng kasalukuyang kapasidad. Kailangang palawakin. Pero kailangan ng pera para sa pagpapalawak. Kailangang mag-invest ng hindi bababa sa 2 milyon pa. Lin Fan. Narinig ko na kamakailan lang. Sobrang dami ng mga order na natatanggap mo. Boss Zeng, wag mo na akong pagtawanan. Hindi na makahabol ang kapasidad. Hindi na ako makatulog dahil dito. Nahulaan ko na. Yung pabrika mo ng dilatang pagkain. Masyadong mababaw ang pundasyon. May interes ka ba? Na isama ako. Boss Zeng, seryoso ka ba? Seryoso ako. Tama ang kutob ko sa'yo. Maganda ang tingin ko sa iyong pabrika ng pagkain. Mag-invest ako ng 2 milyon. Kukunin ko ang 30% na bahagi. Ikaw pa rin ang mamamahala. Ako na lang ang bahala sa mga benta. Boss Zeng. Bakit sobrang nagtitiwala ka sa akin? Nabuhay na ako ng kalahating buhay. Nakakita na ako ng maraming tao, na may kakayahan, na may ambisyon, na may tapang, pero ang makasama ang 3 ito. Ikaw ang unang tao. At saka, yung mga ginto mo, kung hindi pa naubos, pwede ba akong tumulong na ibenta ito? Boss Zeng. Bukas pumunta ka sa pabrika. Magpirma tayo ng kontrata. Bagong pabrika. Kailangang matapos ang bagong pabrika bago magsimula ang tagsibo ng susunod na taon. At magamit bago ang peak season ng prutas. 3 beses ang laki ng kapasidad ng cold storage. Magdadagdag pa ng 2 linya ng produksyon. Huwag kang mag-alala, Ginoong Lin. Ayon sa iyong kahilingan, mas maaga pa matatapos ang proyekto. Hindi ito maantala. Anak, umuwi ka muna. May dumating na tao sa may entrada ng nayon. Sabi nila hinahanap ka. Hulaan mo kung sino. Sino? Iyong ama mo. Bakit ka bumalik? Narinig ko sa labas. Sabi nila naging matagumpay ka. Nakapagtayo ka ng pabrika. Alam kong siguradong abala ka. Kaya hindi ako nangahas na istorbohin ka. Ito ang 5,000 piso. Inipon ko ito ng ilang taon. Nang pumanaw ang nanay mo. Hindi ako nakauwi. Isa akong walang kwenta. Umuwi tayo at doon mag-usap. Ano ang itsura mo kapag nakatayo sa tapat ng baryo? Sabi mo na. Ano ba talaga ang dahilan ng pagbalik mo? Wala akong mukha para hanapin ka. Pero ang lola mo, siya ang pinaka. Wala na talaga akong ibang paraan. Bukas ng umaga, pupunta ako sa ospital. Bata, hindi kita pinatawad. Ngunit tungkol sa lola, ay tungkol sa akin. Matutulog ka sa kanlurang silid ngayong gabi. Nandoon ang kumot sa aparador. Bata. Ikaw talaga. Lola, nandito na ako. Magpahinga ka lang at magpagaling. Huwag kang mag-alala sa pera. Ako na ang bahala sa lahat. CJ. Ang apo ko may narating na. Pumasok ka na. Nakatayo sa pintuan, anong itsura? May mga utang.
Na pwedeng bayaran. May mga damdamin na kailangang bayaran. Noong umalis ako, 15 ka lang. Akala ko makakapag-ipon ako. Sa labas ng ilang taon, bumalik ako para sa inyo ng anak mo, para magkaroon kayo ng magandang buhay. Pero pagdating ko sa labas, saka ko lang nalaman, wala pala akong alam. Ang kaya ko lang ay magtrabaho ng mabigat. Isang taon, halos walang naipon. Nahihiya akong umuwi. Taon-taon, palaging nadedelay. Nang umalis si Mama, bakit hindi ka bumalik? Ako. Wala akong pera para bumili ng tiket sa tren. Maghihintay akong makautang ng pera at babalik. Sobrang late na. Tatay. Paglabas ni Lola sa ospital, sumama ka sa akin pabalik sa baryo. Ikaw. Payag ka bang bumalik ako? Kulang kami ng isang tagapamahala ng bodega sa pabrika. Libre na ang pagkain at tirahan. 500 piso kada buwan. Tatanggapin mo ba? Kaya napagkasunduan na. Magbabayad ako ng bayad sa ospital. Nang umalis ang nanay ko, hindi ko siya nakita sa huling pagkakataon. Iyon ang pinaka-pinagsisihan ko sa buhay ko. Ayokong magsisi ulit. Lin Fan, ito si Smith. Nasa Canton Fair siya. Matapos kong matikman ang iyong mansanas. Talagang interesado ako. Ginoong Lin. Napakaganda ng lasa ng iyong produkto. Puro at walang halong kemikal. Sa pandaigdigang merkado. Malaki ang potensyal nitong makipagkumpetensya. Gusto kitang anyayahan. Sumali sa susunod na buwan. Nagaganapin sa Sydney International Food Expo. Ginoong Smith. Salamat sa iyong paanyaya. Pero, hindi pa ako kailanman nakagawa ng export business. Hindi ako pamilyar sa proseso. Hindi mo kailangang maging pamilyar. Sa kumpanya ko, matagal na kaming nakikipagtulungan kay Boss Zen. Kailangan mo lang magbigay ng produkto. Ang iba pang mga channel. Kami ang bahala sa customs clearance at distribusyon. Siyempre, sa kondisyon na, ang iyong produkto ay makakapasa sa Food Inspection ng Australia. Napamantayan. Salamat sa pakikipagtulungan. Walang problema dito. Ang aming produkto ay palaging ginagawa ayon sa pambansang pamantayan. Walang anumang mga additives. Kita tayo sa Sydney. Lin Fan, malaking pagkakataon ito. Kung mabubuksan mo ang merkado sa Australia, ang iyong Donggu Food, hindi na magiging maliit na pabrika. Hindi biro ang pag-export. Walang pwedeng magkamali sa bawat hakbang. Standard na pagsusuri. Pag-intake, transportasyon at customs clearance. Kailangan muling pag-aralan lahat. 30 araw. Sapat na. Pupunta ako sa kabisera ng probinsya. A-attend ako ng English training class. 2 linggong. Kuya Lin, kailangan mong matutong mag-Ingles. Negosyong export. Hindi mo nga maintindihan ang sinasabi ng iba. Paano ka makakapagnegosyo? Napag-isipan ko na. Bantayan mo ang mga bagay sa pabrika. Pagsiset up ng bagong kagamitan. Babalik ako para gawin ito. Pero, umalis ka na. Paano na ang mga order? Paano ang mga kliyente? Kontakin sa telepono. Kung may emergency, hanapin si Boss Zeng. Naniniwala akong kaya mo to. Susunod, mag-practice tayo. Ang aming mga produkto ay nakakatugon sa internasyonal. Tito, nandito ka rin para matuto ng Ingles. Matanda na, mabagal matuto. Samantalahin ang pagkakataong matandaan pa. Mas marami kang matutunan, mas mabuti. Organiko. Organikong pagkain. Walang panganib na pagkain. Sertipiko ng kahel. Kuya Lee, narinig ko na ngayon ay taglamig dyan. Magdala ka ng ilang damit. Tiningnan ko ang ulat ng panahon. 10 degree ang temperatura sa Sydney ngayon. Mas mainit kaysa dito. Unang beses kong lumabas ng bansa. Unang beses, kahit ang pasaporte ay pinabilis ang pagkuha. Magsasanay na ako sa susunod. Tara na, board na tayo. Bantayan mo ang bahay. Hintayin mo akong bumalik. Tatlong taon na ang nakalipas. Nakatayo ako sa dulo ng baryo na suot ang sirang damit. Hindi ko man lang naipon ang 12,000 na dote. Naipon, 3 taon pagkatapos. Nakasakay ako sa eroplano papuntang Australia. Para ibenta ang aking mansanas. Sa ibang bansa. Yung sirang bakuran. Yung gumuho na pader.
Ang nagbago ng aking buhay. Hello, pakisubukan ang aming natural na apple chips. Walang additives. Ginoong Chen, ang iyong mansanas, mula sa ang lalawigan sa China. Shandong. Hilagang latitude 36 degrees. Isa sa mga pinakamainam na latitude para sa paglago ng mansanas. Isa sa mga latitude na pinakaangko. Alam ko ang lugar na iyon. Talagang masarap ang mga mansanas doon. Ako si Kobayashi, ang pinuno ng pagbili ng pagkain sa Chiyoda, Tokyo. Mayroon kaming 300 na mga chain supermarket at convenience store sa Japan. Ang kalidad ng iyong produkto ay napaka-kompetitibo sa merkado ng Japan. Ngunit, ang Japan ay napakahigpit sa mga kinakailangan para sa mga imported na pagkain. Kailangan mong makuha ang GDS certification. Para maging kwalipikado kang pumasok sa aming mga channel, gaano katagal ang proseso ng sertipikasyong ito? Kung magsisimula ka na ngayon, sa loob ng 6 na buwan, kung makakakuha tayo ng sertipikasyon sa susunod na tagsibol, maaari tayong pumirma ng 5 taong eksklusibong kontrata sa supply. Sige, babalik ako at aayusin ito. Ginoong Chen, inaasahan ko ang ating pakikipagtulungan. Sa pagpunta ko sa Australia nitong pagkakataon, ang pinakamalaking natutunan ko, hindi yung tungkol sa order na iyon. Kung bakit maganda ang ating mga mansanas, dahil sa lupa dito sa atin, ang klima ay biyaya mula sa Diyos. Napag-isipan ko na gawing isang buong bayan ang Qinglu Village. Isang standardized, organic na taniman ng mansanas. Ano ang ibig sabihin ng standardized? Ibig sabihin nito ay pare-parehong uri, pare-parehong pataba, pare-parehong teknolohiya, pare-parehong tatak. Nagbayad ako para magdala ng agrikulturist na magtuturo sa lahat. Ang mga kwalipikadong prutas ay kukunin ko sa presyo ng merkado na may dagdag na 20%. Kung ayaw ninyo, hindi ko kayo pipilitin. Bata, nagtitiwala kami sa iyo. Ano man ang sabihin mo, susundin namin. Tama, walang mali sa pagsunod. Sige, simula bukas. Magpapadala ng tao mula sa bawat pamilya sa pabrika para sa pagsasanay. 3 buwan ang lumipas. Gagawin kong ang mga mansanas ng Qinglu Village ang magiging pinakaprestihiyosong tatak sa buong probinsya. Anak, pumunta ka sa bahay mamayang gabi para kumain. Nagluto ng manok si Tia. Tia, sa ibang araw na lang. May gagawin pa ako ngayon. Binili mo itong sirang bahay na to, anak. Hindi ka naman madalas dito nakatira. Ngayon gusto mong burahin at magtayo ng bagong gusali. Kung ayaw mong burahin, aasikasuhin ko na lang ito. Ibalik sa dati nitong anyo. Bakit mo pa ito ayusin? Ngayon, hindi ka naman nawawalan ng matutuluyan. Tio, ang wasak na bahay na ito ang nagbigay sa akin ng lahat. Kung hindi dahil 3 taon na ang nakalipas, na nabaliw ako at binili ito, baka hanggang ngayon, nasa construction site pa rin ako, nagdadala ng mga bato. Gusto kong gawing museo ng kasaysayan ng aming baryo ng Qinglu para makita ito ng mga susunod na henerasyon. Anong klaseng buhay ang dinaanan ng nayon na ito? Magandang ideya. Nagtatrabaho at nagbibigay ng materyales ang nayon. Pasensya na, Boss Lee. Ginoong Gu, may kailangan. Hindi na siya leader. Nag-resign ako. Dumating na ang resulta ng kaso. 15 taon na may mga parusa. Salamat sa pagpunta dito.
Yung materyales mo tungkol sa akin. Salamat at hindi mo ito isinubmit. Hindi ako tumutulong sa'yo. Naisip ko lang. Naligaw siya ng landas. Dapat may pagkakataon siyang bumalik. Kung kailangan mo ng tulong sa hinaharap, sabihin mo lang. Kahit na hindi na ako nasa posisyon. May ilang kakilala pa rin ako sa bayan. Kuya Wu. Tapos na ang nakaraan. Kung may pagkakataon, bumisita ka sa aming baryo. Tikman mo ang aming mga mansanas. Bumagsak na si Son Heilong. Nagbitiw na si Ginoong Gu. Tapos na ang panahon nila. Ang panahon natin ay ngayon palang nagsisimula. Ngayon na ang huling araw. Magbigay ka man lang ng paliwanag, o kaya ay mapupunta na sa amin ang lupaing ito. Wala akong pera, bahala na kayo. Kunin niyo na. Ha? Kayang-kaya mo bang magpahalaga? Bago ang araw na ito, hindi ka aalis. Ipapagsasama-sama namin ang lahat ng gamit at itatapon na namin. Hindi ko na dapat pinayagan. Naiurong mo ang kasunduang iyon. Nanay. Huwag mo nang sabihin. Huwag mo nang sabihin. Ang ganda na ng buhay ni Lin Fan ngayon. Naitaguyod niya ang buong Qingliu na bayan. Yung mga dati siyang hinahamak. Ngayon, lahat ay sumusunod sa kanya kumain. Kung noong una ay hindi ako sumakay sa motorsiklo ni Zhao Danyu. Ngayon, ang nakatayo sa tabi niya. Ay ako ba iyon? Bawat dahon ay may lugar na pinanggalingan. At ang lugar ko, si Lin Fan, ay dito. Boss Lee, halika at tingnan mo. May bagay sa loob ng pader na ito. May anak ang pamilya Lin na ang pangalan ay Fan. Sana lumaki si Pan Er at maging matagumpay. Medyo matagal na ang sulat na ito. Kilala niya ang sulat kamay na ito. Ito ay sulat kamay ng kanyang ina. Nang isulat niya ito sa pader, hiniukit niya ang linyang ito. Kakakakuha lang niya ng kakayahang maglakad. Inay. Hindi kita pinahiya. Ngayon, opisyal lang binuksan ang Museo ng Kasaysayan ng Barangay Qingliu. Sa barangay. Ang pinagmulan ng museong ito. Alam ng lahat. Ito ay dahil kay Fanwa 3 taon na ang nakalipas. Gumastos ng 8,000 piso para bilhin ang sirang bahay na iyon. Ang sulat na ito ay si ina ni Fanwa ang nag-ukit, di ba? Lumaki at naging matagumpay. Iyan ay 30 taon na ang nakalipas, lumaki at naging matagumpay. Ang nanay ko ang nag-ukit nito sa sirang bahay na ito. Umaasang si Panner ay lalaki at magiging matagumpay. Naghihintay siya ng ulo ng Changxiang. Ano ang ibinigay sa iyo ng bahay na ito, Wang Zi? Ano ang naibigay mo sa bahay na ito? Hindi ako ang nagbigay ng anuman sa bahay na ito, Tio. Ito ang bahay na nagturo sa akin. Sa buhay ng tao, ang pinakakinatatakutan ay hindi ang kahirapan kundi ang pagtanggap sa kapalaran. Basta't hindi ka tatanggap sa kapalaran. Kahit sa sirang bakuran, pwedeng tumubo ang bundok ng ginto. Pinakamataas. Kuya Lin, may tawag mula sa customs ng provincial capital. Ang unang batch ng export natin papuntang Australia ay pumasa na sa inspeksyon at quarantine. Binabati kita, Ginoong Lin. Pumasa na ang produkto mo. Lahat ng pagsusuri para sa GE certification. Pwedeng pirmahan na ang kontrata.
Talagang kahanga-hanga ka, Lin Fan. Sa loob lang ng 3 taon, mula sa kahirapan hanggang sa pag-export sa ibang bansa, ikaw talaga ay may talento. Ha ha ha. Walang tulong mo, Boss Zeng. Hindi ko kayang maglakbay ng ganito kalayo. Tama na, wag mo akong bigyan ng mataas na papuri. Pero seryoso, may magandang balita. Gusto ng istasyon ng telebisyon ng probinsya na gumawa ng isang espesyal na panayam sa iyo. Ang pamagat ay mula 8,000 pataas hanggang sa milyong export. Ang kwento ng isang magsasakang bumangon. Kumusta, interesado ka ba? Hindi na ako sasali sa panayam kay Boss Zeng. Kung sasali man, hayaan nating ang mga taga-baryo na nagtrabaho sa lupa buong buhay nila ang sumali kasama ang mga tiyuhin ko. Kung wala sila, wala akong magiging halaga bilang Lin Fan. Lin Fan, hindi ako nagkamali ng tao. Boss Lee, kailangan mo kaming tulungan. Ang bundok sa aming baryo ay halos pareho sa inyo, pero matagal na itong bakante at walang nag-aalaga. Sabi ng pamahalaan ng lalawigan gagawin itong proyekto. Pero 2 taon na wala pa ring nangyayari. Tio Liu, alam ko ng kaunti ang tungkol sa lupa ninyo. Mas maganda pa ang kalidad ng lupa ninyo kaysa sa amin sa Kingliu Village. Para sa pagtatanim ng mansanas. Ano ang plano ninyo? Gusto rin naming magtanim ng mga punong prutas tulad mo. Pero wala siyang teknolohiya, wala siyang pera, at wala siyang pamilihan. Eh, sa teknolohiya, pwedeng pumunta ang aking agrikulturang tekniko para magturo. Ako ang bahala sa pera. At makikipag-usap sa munisipyo tungkol sa pautang para sa pagtulong sa mahihirap. Pamilihan, ang mga prutas ninyo, basta't umabot sa pamantayan. Bibilhin ko lahat ayon sa presyo ng merkado. Pero may isang kondisyon. Dapat ayon sa pamantayan ko ang pagtatanim. Bawal gumamit ng ipinagbabawal na pestisidyo. Bawal pabilisin ang paghinog. Bawal magpalit ng mababa ang kalidad at ipasa bilang maganda. Boss Lee, magtiwala ka lang. Alam ng buong bayan ang ugali mo. Kung papayag kang samahan kami, makikinig kami lahat sa'yo. Sige, bukas dadalhin ko na ang teknisyan sa inyo sa baryo para tingnan ang lupa. Kung bagay, sa taglagas ngayong taon, maaari na tayong magtanim ng mga punla. Pagkalipas ng 2 taon, ang inyong bundok ay maaari ring maging gintong pugad. Hindi tunay na mayaman kung isa lang ang yumaman. Ang bawat tao sa lupang ito ay dapat mabigyan ng pagkakataong tumindig. Ginoong Lin, ang lupang ito mo, maganda ang datos ng lupa. Mataas ang nilalaman ng organikong bagay. Nilalaman ng mabibigat na metal. Malayo sa pamantayan ng bansa. Napakaangkop para sa pag-unlad ng organikong pagsasaka. Professor Wang, nais kong hilingin sa inyo na maging teknikal na tagapayo ng aming East Valley Food Factory. Boss Lee, ano ang gusto mong gawin? Gusto kong magtayo ng isang instituto para sa pag-aaral ng mansanas. Para mag-alaga ng mga bagong uri na angkop sa ating lokal na klima. Hindi lang basta gumawa ng magandang mansanas, kundi gumawa ng pinakamagandang mansanas sa buong bansa. Malaki ang plano mo ah. Pero gusto ko yan. Matagal na tayong nagtatanim ng mansanas sa ating probinsya. Talagang kulang tayo ng isang profesional na lokal na institusyon para sa pag-unlad ng mga uri. Mayroon akong ilang mga bagong uri na angkop para sa klima doon. Matapos ang 3 taong pagsubok, maganda ang kanilang kakayahang labanan ang sakit at lasa. Kung interesado ka, 3 laban sa komersyal at post-harvest na pinansyal na suporta kung interesado ka. 3 sa mga produktong may kakayahang mag-produce at mag-ani, at sa mga produkto na mailiwanag, may 3 laban sa komersyal at post-harvest na suporta. Maaari tayong makipagtulungan. Gumawa ng demo na base. Professor Wang, ako ang bahala sa pondo at teknikal na suporta. Ikaw ang bahala sa pagpapadala ng tao at teknolohiya. Ikaw na ang bahala sa pagpapadala ng tao at teknolohiya. Shunzi, tulungan mo akong maghanda. Sa susunod na buwan, mag-organisa ako ng isang Donggu Apple Festival sa Nayon. Inaanyayahan ang lahat ng mga negosyante sa buong lalawigan. Talaga, Lije. Kailangan talagang maging malaki ang kaganapan. Gawing malaki, para makita ng lahat. 3 taon na ang nakalipas, sa bundok na bato na. Ni Damo ay hindi tumutubo. Ano na ang tumutubo ngayon?
Mga panauhin, mga kaibigan, maligayang pagdating sa unang East Valley Apple Festival. Uy, fan, bumangon ka at magsalita ka ng kaunti. Hayaan mo na si Shunzi ang magsalita, hindi ako magaling sa pagsasalita. Lin Fan. Binabati kita. Mukhang maganda ang kinalabasan. Boss Zeng, bakit hindi mo sinabi na darating ka? Para makapunta ako at salubungin ka. Hindi mo na kailangang sagutin. Ako na lang ang titingin. Ang laki ng okasyong ito. Mas malaki pa kaysa sa inaasahan ko. Si Manager Lin mula sa provincial capital ay nandito rin ngayon. Dinala niya pati ang kanyang boss. Magpakitang gilas ka. Lola, bakit ka nandito? Hindi ka pa nga magaling. Narinig ko na may mahalagang nangyayari sa iyo ngayon. Ayaw talagang umalis ni Lola. Walang makakapigil sa akin. Bata. Nakatitig ang nanay mo mula sa langit. Masaya siya. Malaking tao talaga. Malaking tao nagbebenta. Nanay, nakita mo ba? Yung batang inaasahan mong lumaki. Hindi ka pinahiya. Noong taong iyon, binili ko ang pinakaluma at sira-sira na bakuran sa buong baryo. Walang nakakaasahan na ang sira-sirang bakuran na iyon ang nagbigay sa akin ng lahat. Sa totoo lang, hindi ang bakuran ang sira. Ang sira ay ang puso ko na hindi ko matapang na mangarap.